nila mga ebidensya sa merito, no, para patunayan na hindi dapat magtuloy sa full-blown hearing ang kaso ni Tatay Digong. Ano nga ba ho ang confirmation of charges? Ang confirmation of charges po ay hindi pa ho kabahagi ng trial on the merit sa kaso ni Tatay Digong. Ito po ay katumbas ng preliminary investigation sa ating sistema kung saan yung tatlong mahistrado ng pretrial chamber ay susuriin ang mga ebidensya na sinumite ng prosecution at ng depensa para malaman kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis si Tatay Digong. Sa ating sistema po, ang piskal na nag-determine ng probable cause. Ang probable cause po ay yung posibilidad na merong ang krimen na nangyari at yung nasasakdal ang posibleng siyang gumawa ng krimen na yan. Ganyan din po ang titignan ng mga mahistrado dito sa ICC at matapos kung meron silang desisyon na merong sapat na ebidensya or substantial evidence para magpatuloy sa trial, ang kaso po ay ililipat na sa trial chamber at doon naman po magpipresenta ng lahat ng ebidensya ng mga partido. Now, dahil ito po ay confirmation of charges, hindi required na lahat ng testigo ay ipresenta ng hukuman. So far, mukhang wala nga po silang ebidensyang ipapakita kundi yung mga videos na na-play na nila sa hukuman. Lahat po ng ebidensya nila ay nandun sa tinatawag nilang pre-trial brief, no, na sinumiti na sa hukuman at lahat po ng mga ebidensyang gagamitin nila ay nasumiti na sa hukuman. Ang nakikita lang po natin ay mga argumento at hindi na pinapakita ang total o kabuuan ng mga ebidensya na sinumiti ng parehong kapartido. Ngayon, nung unang araw po, nagsimula at lininaw po ng hukuman kung ano ang confirmation of charges. Ito po ay isang paglilitis para malaman lamang kung merong sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis. Now, ang nagpresenta po muna sa opening statements ay ang prosecution, matapos ang mga abogado ng biktima, pagkatapos po ang mga abogado ni Tatay Digong. Doon po sa kanilang mga opening statements ay sinamarize nila kung ano yung kabuuan ng kanilang ebidensya, kung saan parehong panig ay sasabi na sapat ang ebidensya sang-ayon sa prosecution at sang-ayon naman sa depensa, hindi sapat ang ebidensya para magpatuloy ng paglilitis. Ano ba ang mga kinakailangan patunayan ng prosecution para magpatuloy ang kaso sa paglilitis, no? Walang elemento po ng crime against humanity at 3 counts of crimes against humanity ang hinain nila labang kay Tatay Digong ay merong pong mga papatayang nangyari or murder at itong murders pong ito ay isang systematic or widespread attack laban sa mga civilian population sang-ayon sa isang system ng estado or organizational policy. Now, ang sabi po ng prosecution, itong war against drug daw ay isang state-directed campaign, no? At ito ay merong kaalaman at intent ng pinakamataas na opisyales na ang presidente. Sinasabi nila na si Tatay Digong daw po ay may pananagutan doon sa tinatawag nilang indirect co-perpetration. Yung indirect co-perpetration po ay sinasabi nila yung conspiracy na nagkaroon ng common design, yung common agreement na ipatupad ang war on drugs at ito nga ay sinang-ayunan at pinatupad ni Tatay Digong at ng kanyang mga co-perpetrators na pinangalanan. No? 8 po ang pinangalanan, kasama na po si Senator Bato, Senator De La Rosa, si dating Secretary Bit Aguirre, si dating NBI Giran at dating PNP Chief Albayalde at yung isa pang PNP Chief na namatay na. No? Now, ang sabi po nila, si Tatay Digong ay guilty nga for indirect co-perpetration or as part of a conspiracy. Siya daw po ay nag-order. At ang ebidensya pinakita nila ay meron daw sila mga testigo sa DDS na nagsabi na ang Tatay Digong ay nasa taas ng organisasyon ng DDS, na lahat ng papatayan ng mga tao na ginagamit nila para pumatay ng tao ay kumukuha ng go signal kay Tatay Digong bago sila pumatay, na si Tatay Digong daw ang nagbibigay ng armas at nagbibigay ng pabuya at garansya na hindi sila mapaparusahan. Now, ang iba pang ebidensya na hinain ng prosecution labang kay Tatay Digong ay yung kanyang mga public speeches. Yung speeches habang siya ay sa Davao na talagang tutugisin niya ang mga drug pushers sa Davao at yung kanyang sinasabi sa eleksyon na kung siya ay mananalo bilang presidente, yung ginawa niya sa Davao ay papatupad niya sa buong Pilipinas. At kinakailangan talagang pulbusin at ubusin ang mga drug pushers at drug addicts sa Pilipinas. No? At sinasabi ng prosecution na bukod dito sa mga speeches nito na sinabi hindi lamang
sa labas ng mga institusyon, inulit din ni Presidente itong mga ganitong salita doon sa loob mismo ng Kongreso at Senado matapos siyang manumpa na sasabihin lamang ang pawang katotohanan. At ang sinasabi nila, ang pananagutan ni Tatay Digong ay meron pong chain of command influence sa lahat ng mga kapulisan. No? Now, ang prosecution, ang ginamit na ebidensya, yung police operational reports, yung alleged reward system, yung internal communication, yung mga komunikasyon sa loob ng PNP mismo, may mga testigo di umano, including insider accounts, at saka yung mga statistical pattern of killings. No? Now, sinubukang establish ng prosecution yung pattern na pare-parehong modus operandi, yung paggalaw ng DDS at saka yung mga kapulisan di umano matapos maging presidente si Tatay Digong, yung system na ginagarantihan na kung sino man ang magpapatupad ng war on drugs ay di mapaparusahan at saka yung pagkakaalam nila na ang target nila ay mga civilian. Pagdating sa jurisdiction, ang sabi ng prosecution ay bagamat nag-withdraw na at hindi nakasapi ang Pilipinas sa Rome Statute, yung mga krimen ay nangyari habang ang Pilipinas ay kasapi pa ng Rome Statute at saka yung jurisdiction daw ng hukuman ay naging kompleto bago pa magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Sinabi naman ng depensa na unang-una wala pong jurisdiction na nga ang ating ang ICC sa Pilipinas dahil nagsimula ang paghingi ng abiso para magpatuloy sa preliminary investigation sa pangalawang taon matapos bumitiw ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Nakasaad po sa ICC na dapat kung bagamat po pwedeng bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC ng isang bansa, kinakailangan yung kooperasyon ay at saka yung jurisdiction ng hukuman ay matrigger sa loob lamang ng isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. Kaya linabas po ng issue ng mga abogado ni Tatay Digong yung issue ng paglabag sa soberanya ng Pilipinas dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC, bakit lilitisin pa yan? Mga kaso na di umano ay nangyari sa Pilipinas. Ang remedyo sa Pilipinas magsampa ng kaso. Sinabi rin ng abogado ni Tatay Digong na bukas naman ng mga hukuman ang katarungan ay makakamit ng mga biktima kung sila po ay maghahain ng reklamo sa piskalya at sa hukuman ng Pilipinas. At syempre sinabi ng hukuman ng mga abogado ni Tatay Digong kung ano talaga yung basihan kung bakit tayo naging miyembro. At isa naman po ako doon sa talagang gumalaw para maging miyembro ang Pilipinas ng ICC. Nung tayo po naging miyembro ng ICC, hindi po natin sinabi na binibigay na natin ang kapangyarihan maglitis ng kaso sa ICC. Kung hindi sinasabi natin na ang lokal na hukuman pa rin ang dapat maging court of first instance pagdating sa mga krimen na di umano ay nangyari sa ating mga bansa. Now, pagdating naman sa merito, doon sa opening statement at least ni Kaufman na ngayon ay sususugan niya ng ebidensya, wala daw ebidensyang pinakita na yung pag-atake sa mga napatay sa drug war ay isang atake laban sa sibilyan. At marami daw, kung hindi lahat ng mga naging biktima ng drug war ay hindi mga sibilyan, kung hindi mga drug actors. At wala daw sistema na pinakita na lahat ng mga pag-atake sa mga naging biktima ng drug war ay kabahagi ng isang siste kung hindi ito raw ay mga independenteng mga gawain ng mga kapulisan. Now, in-emphasize din ng mga abogado ni Tatay Digong na sa confirmation of hearing kinakailangan magkaroon ng substantial evidence or substantial grounds na hindi napakita ng prosecution. At kinakailangan din na hindi lang dapat mag-rely ang prosecution doon sa kanyang ebidensya, doon sa mga anonymous na mga witnesses. Kinakailangan din tignan kung meron kapanipaniwala ba yung mga ebidensyang sinusumite ng prosecution para patunayan itong system na ito. At saka, itong pinakamalakas sigurong sinabi ng prosecution, wala namang kahit anong pagkakasulat na may order si Tatay Digong na patayin ang mga biktima ng drug wars dahil sila ay mga sibilyan. Sinabi rin ng depensa na yung mga salita ni Tatay Digong ay salitang politiko at wala naman talagang intent na pumatay, no? At siyempre may isang instance na yung isang ebidensyang pinakita nila, isang video na di umano pinanood ni Tatay Digong kung paano pinatay ng DDS ang isang mga biktima nila, ay ngayon ay sinasabi nung kumuha ng video na hindi ganoon ang konteksto. Ang konteksto daw diyan ay pinapakita lang kay Tatay Digong
yung mga bagong mga state-of-the-art CCTV monitoring facility sa Davao. At hindi yan na pagkakataon para panuorin at purihin ni Tatay Digong ang isang pagpatay sa isang biktima ng DDS. Now, nagtanong po ng mga importanteng tanong na nagbibigay clue sa atin kung anong nasa isipan ng tatlong mahistrado. Unang-una, tinanong kung ano ba yung policy element definition, paano mo sasabihin na ang isang siste ay pinapatupad? Or paano mo mapapatunayan na isang siste ay unang-una mapapatunayan na may ganyang siste at paano yan pinatupad? Pangalawa, tinanong nila kung ang prosecution ba ay nagre-rely sa command responsibility. Bakit? Kasi yung command responsibility, ang elemento niyan, dapat alam noong akusado na may mga krimen na nangyayari at wala siyang ginawa para imbestigahan at parusahan. Ngayon, kung ikaw ay isang civilian leader, kinakailangan patunayan ng prosecution na alam niya na mayroong mga paglabag sa batas. Hindi gaya kapag ikaw ay military commander, may presumption na dapat alam mo kung ano ang ginagawa ng iyong kasundaluhan. Dahil si Tatay Digong ay presidente, dapat patunayan kung alam ba ni Tatay Digong na mayroong illegal na mga pangyayari. Now, meron talagang interest yung mga judges dun sa koneksyon sa pagitan ng mga talumpatan ni Tatay Digong at saka yung mga patayang nangyari. So gusto nilang malaman kung talagang yung mga talumpati na yan ay order para pumatay o di naman kaya usaping politiko lamang. At saka tinanong nila kung ano talaga yung hierarchy ng kapulisan. Kung ang pulis ba, kung ang presidente ba ay gaya sa Armed Forces of the Philippines ay commander-in-chief. Pero ang pulis kasi isang civilian authority. At ang talagang pangunahing opisyalis sa ating PNP, hindi gaya ng AFP, ay ang PNP chief. Okay? Na siya talaga ang nasa taas ng structure ng PNP. Now, importante po yan for purposes of command responsibility. No? Dahil kinakailangan kung sasabihin nila na may command responsibility ang presidente, dapat ipakita ng prosecution na nasa ilalim talaga ng control ng presidente ang PNP. Pero ang pagkakaiba nga niyan, sa Armed Forces of the Philippines, sa chain of the command, ang presidente yung una, sa PNP, it is the PNP chief. Now, ano pong naging importansya nung unang 2 araw ng confirmation of charges? Una-una, well, yung prosecution po, binuuna niya yung teorya niya na ang war on drugs ay top level na criminality at hindi lamang isolated. Sinasabi nila na ito ay kabahagi ng isang sistema na ang nasa taas ay ang dating presidenteng Duterte. Ang mga abogado naman ni Tatay Digong ay sinabi na ang paglilitis ay politikal, wala ng jurisdiksyon ng hukuman at hindi sapat ang ebidensya para magpatuloy sa paglilitis ayon sa Article 61 ng ICC. Now, makikita natin kung ano ngayon ang pinaglalabanan ng parehong partido. Unang-una, ano ang pagkakaiba sa pulisiya sa salisalita? Mapapatunayan ba talaga ang pulisiya sa pamamagitan ng pananalita? Tatanggapin ba natin ang salita ng politiko o dapat ba talagang tignan natin kung ano yung intensyon ng pananalita? Ang sabi ng prosecution, ang pananalita ay patunay na ang mga patayan na inorder ni Tatay Digong. Ang sabi naman ng kampo ni Tatay Digong, ang pananalita ay para takutin ng mga tao na sumunod sa batas, hindi para pumatay. Now, tignan natin kung ano talaga yung hinahanap ng hukuman dito sa confirmation of charges. Ano bang ibig sabihin ng substantial grounds to proceed? No? Ang substantial grounds ay mas mataas dun sa reasonable grounds to believe na ginagamit pag kumukuha ng warrant of arrest, pero ito ay mas mababa sa beyond reasonable doubt. So, somewhere in between, yan nga po yung katumbas ng probable cause sa ating jurisdiction. Now, ano ang mga naging pasya ng ICC sa mga naunang kaso? Well, tignan natin dito sa kaso ng Lumbanga, Bemba at saka Gagbo sa confirmation na decisions. Ang sabi ng chamber, kinakailangan ay konkreto at nakikitang mga ebidensya para makita ng malinaw na lahat ng elemento ng crime against humanity ay mapapatunayan at kinakailangan merong link doon sa akusado at ang mga sinasabi niyang mga gawain. So yung mga spekulasyon, yung mga inference, yung mga
speculation, yung mga inferences, o yung mga uncorroborated anonymous accounts ay hindi sapat para mapatunayan ang reasonable grounds. Now, alalahanin natin kung ano yung elemento ng crimes against humanity. Unang-una, widespread or systematic attack na directed laban sa civilian na populasyon. Alam nila na ito ay directed against sa civilian population at saka ito ay sang-ayon o sa pagpapatupad ng isang pulisiya ng Estado. Kinakailangan patunayan ang maraming patayan na ang biktima ay mga sibilyan at saka magkaroon ng koneksyon dun sa pagpatayan at saka dun sa mga mas malawaking mga atake. Now, yung pamamaraan naman para magkaroon ng pananagutan si Tatay Digong, kinakailangan mapatunayan din yan. Well, kung ikaw po ay gaya ng prosecution, nagre-rely sa indirect co-perpetration, ordering, or contribution dun sa isang pinagkasundoang plano, kinakailangan patunayan ng prosecution ang control ni Tatay Digong dun sa mga gumagawa ng krimen, yung kanyang intensyon na pumatay, at saka yung pagkakaroon ng isang coordinated na plano. Now, ano yung mga kinakailangan? Ito yung mga pinaka-importanting issue na kinakailangan pag-aralan ngayon ng huwes. No? Well, unang-una, kinakailangan magdesisyon ang hukuman kung itong war on drugs ay isa nga bang polisiya na atakihin ng sibilyan. Now, ang problema rito, gaya ng akin nasabi doon sa akin naunang mga komentaryo, nagkaroon na ng kaso sa Supreme Court na kinu-question ang constitutionality ng war on drugs. At in fact, ang mga abogado ng biktima ang siyang nagdala ng nagdulog ng kaso ito sa Supreme Court at na-dismiss naman yung kasong yan. Dahil pag ang isang kaso naman ay dinismiss ng kaso ng Supreme Court, bagamat ito'y kinu-question dahil ito'y labag sa saligang batas, ang ibig sabihin niyan, ang dismissal ay legal yung pulisiyang yon. So, paano ngayon masasabi ng hukuman na yung yung napruebahan nilang polisiya sa likod ng Operation Tukhang or Operation Double Barrel ay illegal at tumatarget ng siste or isang siste na tumatarget ng sibilyan, gayong sinang-ayunan ng ating Supreme Court ang legalidad ng ganyang polisiya. Dahil ang Tukhang naman, katok lang yan at pakiusap para sa mga pinaghihinalaan na nagtutulak na droga na sumuko na. Or, ito nga ba? Ito nga yung sinasabi ni Tatay Digong at ito rin ang sinabi ng Philippine Supreme Court na ito ay isang balidong operasyon ng mga alagad sa batas. Isa pang tanong na kinakailangan sa bigyang kasagutan ng hukuman, yung mga talumpati ba ni Tatay Digong na laban sa droga, ito ba talaga ay kriminal? O ito ba talaga ay para hikayatin ang mga mamamayan na sumunod sa batas? Now, kinakailangan kasi sa mga naunang desisyon na ng ICC, kinakailangan meron talagang organizadong direksyon at hindi po pwedeng mga isolated na mga pananalita lamang. Now, kung talagang magre-rely ang prosecution sa mga speeches lamang nang wala namang nakasulat na direktiba, ito po ay napakahinang ebidensya. Kinakailangan kung sinabi ni Tatay Digong pumatay, dapat patunayan niya na yung order na pumatay ay nakasulat. Now, isa pang problematic dito na sa tingin ko mahihirapan ng prosecution na patunayan ay yung pag-atake sa sibilyan. Dahil alam ng mga umatake na sila ay sibilyan. Ay totoo bang civilian targets ang mga suspect sa war on drugs? Now, kung talaga namang may ebidensya na itong mga naging biktima ng patayan ay nanlaban o di naman kaya sila ay nagpapatupad ng isang legal na police operations, ibig sabihin hindi nila na-target yung mga mamamayan na yan dahil sila ay mga inosenteng sibilyan. Kinakailangan din ma-convince ng prosecution ang hukuman kung meron bang talagang link or sufficient proof na yung si Tatay Digong ay may effective control sa lahat ng ginagawa ng mga kapulisan. Talaga bang lahat ng ginawa ng hundreds of thousands na pulis ay talagang nasa effective control ng presidente? Gayong sa hierarchy ng PNP, ay talagang PNP chief ang nasa taas at hindi ang presidente. Meron ba talagang nakasulat na ebidensya para ito ay mapatunayan? At saka talaga bang merong link doon sa pagkakakontrol ng Tatay Digong sa pulis at doon sa mga patayan? Ulitin ko po, no, kung wala pong nakasulat na directive galing kay presidente, talagang
kinakailangan patunayan ng kanyang prosecution ng kaso niya doon sa pattern ng ebidensya, witness testimony, at saka yung inference from public